dapat ito maging hadlang para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen. Pero ipapanalangin po natin ang kalagayan ng ating mga kapatiran sa anumang kadahilan kung bakit hindi natin sila kasama ngayon. At panalangin po natin ang ating pastor mamaya. Mamaya po sa ating panalangin. Sama po natin siya sa ating panalangin na patuloy na ingatan ng Panginoon at mga kasama po. So, nais ko pong samahan niyo po ako sa oras na ito at ibubuklatin ang ating Biblia sa Mark chapter 14 verse 38. Mark chapter 14 verse 38. Ito po ay aking babasahin sa talatang Ingles. Sinasabi po sa talata, "Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak." Bago po minsan ng Panginoon, tayo po muna ay sama-sama na dalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang ito na binigay po sa amin. Po sa oras na nagugugol po namin sa inyong mga salita. Dalay po namin ang inyong pagkilos sa bawat isa sa amin upang mas manawa po namin ang inyong nais na sabihin sa bawat isa. At nawa magkaroon po ito ng katagumpayan pagbabahagi ng inyong mga salita sa oras na ito. Hindi po napapalinis, humiling ng inyong kapatawaran sa makikita niyo po sa amin na hindi karapat-dapat. Ito po ang mga dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po sa verse, "Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak." So, makikita po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin na napakahalaga, lalong-lalo na dahil ito po ay napapanahon sa atin. At lalong-lalo na ito ay dahil sa ating pamumuhay, sa ating araw-araw na pamumuhay. Napakalinaw po sinasabi ng salat ng salita ng Diyos. Watch ye and pray. Tingnan po natin sa Tagalog. Ano sinasabi sa Tagalog? So, ano po pag sinabing watch? Ano po ba pag sinabing watch? Magbantay, maging alerto, alisto, mapagmatsyag. Ito po ang salitang watch. Mga puyat. Yan. Tuwing gabi po yan. Hindi po yan necessarily na puyat talaga na tuwing gabi. Yan po ay ibig sabihin tayo ay kinakailangan laging alerto sa ating paligid. At, syempre po, mga kapatid, magsipanalangin. Yan sinasabi sa talata. Watch ye and pray. Hindi pwede mawala sa ating pamumuhay ang pananalangin. So, saan po ba tayo kinakailangan maging alisto o maging alerto? Kasi hindi ba po sinasabi sa talata, watch ye and pray. So, saan tayo kailangan maging alisto? Good evening po. So, tayo naman po ay aware sa ating paligid na hindi lang tayo basta nabubuhay bilang isang Kristiyano. Hindi lang tayo basta namumuhay ng isang pamumuhay na balang araw ay matatapos lang din. Meron tayong purpose kung bakit tayo ay naligtas, di po ba? Ngayon, isa dyan, sa pagiging Kristiyano natin ay ang mga pagsubok. Tayo ay sinusubok. Tayo ay binibigyan ng test, kumbaga, para makita sa atin yung ating pananampalataya. At isa dyan, sa pamamaraan ng pagsubok ay ang mga tukso. Di ba? So, bakit sinasabi ng talata na watch, kumbaga, magbantay tayo, maging alerto tayo, alisto, mapagmatsyag. Hindi lang yun ngayon. Ito po ay sinasabi ng talata, lagi-lagi. Ibig sabihin, lagi-lagi tayo maging alisto. Kasi hindi tayo pwedeng maging kampante sa ating paligid.
Kasi maya-maya lang, tayo ay aatakihin na ng kaaway. Kaya po napakahalaga na tayo ay laging nakakonekta sa Panginoon. Kaya po, ang pagiging mapagmatsyag at mapanalangin ay may napakahalagang ganap sa ating buhay. Kaya nga po yung sinasabi dun sa sunod na talata, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Baka tayo ay mahulog sa tukso. Baka tayo ay bigla na lang mawala sa focus. Kaya tayo po ay maging mapagmantay sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang pagiging mapagmatsyag at mapanalanginin ay may napakahalagang ganap sa ating buhay. Bakit? Paano? Una po, dahil ito ay may napakahalagang ganap sa ating buhay dahil gano'n na lang tayo kahina sa ating sarili. Alam po ba natin na tayo ay mahina? Kumpara sa kakayanan ng Panginoon, tayo ay mahina. Kumpara sa ating kalaban, tayo ay mahina. At kahit hindi natin tingnan ang kakayanan ng ating mga hinaharap, tayo pa rin mahina sa ating sarili. Hindi po natin dapat tingnan ang ating sarili na malakas. Dahil malinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos, pwede lang tayo maging malakas sa pamamagitan ng Panginoon. Gaya po na sinasabi sa Philippians 4:13. Maaaring kabisahin na natin ang talatang ito. Ngunit ito po ang sinasabi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Mukhang imposible. Pero, since ito ay dahil ng Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Therefore, kung siya nagpapalakas sa atin, magagawa natin ang lahat ng mga bagay. Hindi dahil sa ating sarili. I can do all things through Christ sa pamamagitan ng Panginoon. Pwede lang natin malampasan ang mga pagsubok sa kanyang biyaya. Gaya din po na sinasabi sa 1 Corinthians 10:13. Doon po sa mga sumunod na talata, ang sinabi po ay, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. Di po ba biyaya yun? Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. So, ganun ang biyaya ng Panginoon sa atin. Tayo ay Kanyang pinapalakas. Tayo ay Kanyang binibigyan ng lakas. Ini-encourage tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano, kung alam po natin na tayo ay mahina, ito po ay ibig sabihin, kinakailangan natin umasa sa Panginoon. Kinakailangan po natin mag-focus sa Panginoon. Tingnan po natin sa ating buhay. Ang pagsubok ay parte na ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Kapag tayo ay binibigyan ng pagsubok o kakaharapin, ibig sabihin yan, may gustong makita sa atin ang Panginoon. So, hindi natin kailangan tumingin doon sa pagsubok o doon sa problema. Ang kailangan nating tingnan ay yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At siya tutulong sa atin upang malampasan natin ang pagsubok. Gaya po na sinasabi sa talata, watch ye and pray. Ito po ay sa ating pananampalataya. Kung naaalala niyo po yung mga talata na nagsasabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Wala siyang pinagkaiba sa katawan na walang espiritu. Therefore, kung gagawin natin ang sinasabi sa ating teksto na watch ye and pray, hindi natin ito basta gagawin sa sarili lang natin.
hindi lang natin basta gagawin ito ayon sa ating kagustuhan. Hindi natin ito basta gagawin ayon sa pinag-utos ng Panginoon. Ito ay susundin natin ng may buong pagtitiwala sa Panginoon at paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. So, ano pa? Ang pagiging mapagmatsyag at mapanalangin ay may napakahalagang ganap sa ating buhay. Dahil ito na ang ating buhay mismo. Gaya po na sinabi ko kanina, hindi natin pwedeng alisin sa ating pamumuhay ang pananalangin. Kumbaga kapag ginawa po natin ito, parang pinipigilan natin ang ating sarili na huminga. Kumbaga ito na ang ating buhay. Dito na tayo mabubuhay. Hindi na tayo basta mabubuhay lang ng walang direksyon. Tayo po ay nabubuhay ngayon ng may purpose, ng may rason, kadahilanan. At kung bakit hindi natin dapat itigil ang pananalangin, unang-una po, meron po sinasabi sa talata sa salita ng Diyos sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid, o sinasabi sa talata. Huwag titigil sa pananalangin. Hindi po yun ibig sabihin na kada segundo tayo nananalangin. Ganyan hindi po tayo dogmatic sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, sa kada pagkakataon na meron tayo po ay kumonekta sa Panginoon. Tayo po ay kausapin natin ang Panginoon. Kumbaga, huwag kang magpaliban ng oras na hindi natin nakakausap ng Panginoon. Dahil sa bawat blankong oras na wala tayong ginagawa, doon tayo maaaring atakihin ng kaaway. Gaya na sinasabi sa ating teksto, lest ye enter into temptation. Kaya napakalaga po ng aware tayo sa ating paligid, tayo ay alisto. Hindi lang tayo yung nasa isang tabi na walang magagawa kapag dumating ang kaaway sa atin. Now, for some reason, sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Naalala niyo po ba yung isang talata nagsasabing, walk in the Spirit? Galatians 5:16. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Walk, lumakad. Ang esensya po ng talata na yun ay pumapatukoy sa ating pamumuhay. Ibig sabihin, tayo ay mamuhay na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Tayo ay mamuhay ayon sa pamumuno ng Panginoon sa ating buhay. At ang kondisyon, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5:16. Hindi natin or mapapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa atin. Isa na yung lust of the flesh na. At kapag sinabi po natin pamumuhay na aayon sa Espiritu, syempre po, kasama na dun yung pananalangin natin. Dahil gaya nga po na sinabi ko kanina, ito po ay ating buhay na. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng wala ang pananalangin. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang koneksyon sa Panginoon, nang hindi natin nakakausap ang Panginoon. Meron din po sinasabi sa Galatians 5, verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. About sa pamumuhay pa rin natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga na huwag nating mapabayaan ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pananalangin ay isang paraan para tayo ay maging mas malapit sa Diyos. Pag tayo mas malapit sa Diyos, mas mahihirapan ang kaaway na tayo ay mas mahihirapan siya na lumapit sa atin or tayo ay guluhin.
kapag tayo ay mas connected sa Panginoon, kapag tayo ay laging kumakausap sa Kanya, tayo ay nag-aaral ng Kanyang mga salita. Mga ilang paraan, mga kapatid. Pero kapag tayo ay mas malapit sa Panginoon, naandun yung protection niya sa atin. Kapag tayo mas malapit sa Panginoon, mas gaya po na sinasabi sa 1 Peter 5:7, kung meron tayong problema, kinakailangan nating lumapit sa Panginoon. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, mga kapatid. At ang pagiging mapagmatsyag at mapanalangin ay may napakalagang ganap sa ating buhay. Lalong-lalo na, ito na ang mga huling araw. Lagi po natin itong naririnig sa ating mga pag-aaral. Tayo ay nasa huling araw na. Ito na, nakikita na po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga prophecies, ang mga inihula, nangyayari na. Ibig sabihin, tayo ay nasa mga huling panahon na. Nasa panahon na kung saan wala na tayong oras na dapat sinasayang. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Kaya mga kapatid, mas lalo po natin pansin ang sinasabi ng Diyos na watch ye and pray, lalo sa panahon na ito. Dito tayo mas lalo maging mapagmatsyag at mapanalanginin. Dito natin kailangan mas pagigingin ang ating mga sarili. Huwag na doon sa ibang bagay na maglalayo pa sa atin sa Panginoon. Dito natin kailangan mas pagigingin ang ating sarili gaya ng sinasabi sa Hebrews 10:25, mga kapatid. Gaya nga po na sinasabi sa talata, huwag natin pabayaan ng mga pagtipon-tipon, gaya na ating ginagawa ngayon. Hindi ko po sinasabi na dun sa mga wala na pinapabayaan nila. Ngunit, napakalaga ng ganitong mga gawain, lalo na sa panahon natin. Dahil, ito na ang muling araw eh. Wala na tayong ibang kailangan gawin kundi maglingkod na lang sa Panginoon. Hindi na natin kailangan magpaka-abala pa sa pag-iintindi sa ating buhay. Hindi natin kailangan magpaka-abrido sa ating buhay. Kasi balang araw, iiwan din naman po natin yan. Baka po nasa uling araw na tayo ay nawala pa tayo sa focus dahil sa mga bagay na yun. Kaya tayo po pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Madali lang pong mahulog sa temptation, sa mga tukso. Ngunit mahirap umahon. Mahirap umakyat pabalik. Kaya, una pa lang, tayo ay pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. At lalo-lalo na mga kapatid, ang oras, ang panahon ay pasama ng pasama. Mapapansin niyo po yan sa mundo. Ang lahat ng bagay ay pasama ng pasama. Ay mas lalo po natin pagigihin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Forsake not the assembling, at sa mga sumunod na talata, so much the more as we see the day approaching. Lalo-lalo na nakikita natin malapit na ang araw. Napakalapit na ng araw. Ano yung sinasabing araw na yun? Yun po itong araw na ito. Yung araw na wala na tayong mas less na ang panahon natin. Mas mahirap na ang panahon natin para tayo ay makapagsagawa ng ganitong gawain. Darating ang panahon, hindi na po natin magagawa ang ating ginagawa ngayon. Kaya po sinasabi ng pastor. Kaya, sulitin na natin, mga kapatid.
dito natin mas ituon ang ating sarili. I encourage you, mga kapatid. Dito yung time na wala na tayong ibang kailangan gawin, kundi maglingkod na lang sa Panginoon. Maging alis doon sa ating paligid. At lalong-lalo na, huwag nating hayaan lumipas ang ilang oras na hindi natin nakakausap ang Panginoon. Kasi gano'n na nakahalaga ang pananalangin. Parang paghinga natin sa araw-araw nating buhay. Kaya ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Kaya po mga kapatid, sa ating buhay na ito, bilang tayo mga Kristiyano, wag po tayong huwag tayong magiging complacent sa ating paligid. Huwag tayong magiging yung bang walang amor sa paligid natin. Kumbaga, gaya po na sinasabi ng salita ng Diyos, magpuyat tayo, mga puyat, at magsipanalangin. Ito ang protection natin sa Panginoon. Kaya po sa maikling mensahe ng Panginoon, na po ay tayo po napalalahanan at nagsimpi itong paalala at biyaya rin sa atin na huwag na tayong magpaka-abala pa sa ibang bagay. Huwag na natin ialis sa ating isipan sa Panginoon. Kasi lagi-lagi kumikilos ang kaaway para tayo ay itumba hanggang maaari. Huwag na natin ipagpatuloy ang ating pananampalataya, mga kapatid. So hanggang tayo ay buhay, tayo ay nasa labanan. Ganito po ang paalala ng salita ng Diyos. Watch ye and pray. Ipalayan po ang salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyong paalala. Salamat po sa inyong kabutihan na patuloy mo po minibigay sa amin ng mga salita. At nawa po ay magsilbi itong paalala sa amin at isang aral muli na kami po ay kinakailangan na patuloy na i-work out ang aming connection sa inyo, ang aming relation po sa inyo, Panginoon. At nawa po ay magkaroon po ito ng gamit sa aming araw-araw na pamumuhay. Palay mo po ang bawat isa sa inyong mga salita. At sa amin po patuloy, kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa, kayo po ang maprotect sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen.